mga kapwa ko, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At siya nakakasiwa sa lahat ng mga pampubliko, pribado, joint venture, at mga talipapa sa Luzon ng Manila. Simula po sa aming pagkaupo, ito lamang July, naging isang malaking hamon po sa amin. Ang pangasiwa ng tanggapang ito dahil ang sa maraming suliranin na aming kinaharap. Subalit, nais kong kunin ang pagkakataong ito upang pasalamatan ang lahat ng mga ahensyang tumulong sa amin upang aming mapangasiwaan ang kalinisan, kaayusan at proteksyon ng mga mamimili. Ito po ay tulad ng City Administrator's Office, Department of Public Services, Department of Engineering and Public Works, VIB, MBRRMO, City Treasurer's Office, Bureau of Permits, City Accountant's Office. Maraming salamat po sa inyong lahat. Gayon din po ang aking pasasalamat sa mga empleyado, officers and masters ng Market Administration Office na patuloy na tumutupad sa kanilang mga tungkulin. Hindi lamang dahil sa ito ay kanilang mandato, subalit higit sa lahat, sila po ay naniniwala sa direksyon na nais namin tahakin at iyon ay alinsunod sa adhikain ng ating mahal na alkalde. And that is to make Manila great again. Ilan po sa highlights ng aming accomplishments. Ang collection target po namin from July to December this year ay umabot na po ng 61% as compared sa 31% collection from January to June. Ang weights and measure section ay nag-exceed na po sa kanilang target na 114% as of this day. Sa joint venture markets naman po, dahil na rin sa aming pangungulit at katulong ang City Treasurers and Bureau Permits, sila po ay nakapagtala ng 106% target. Ilang pa po sa extra effort ng aming tanggapan, ang pagbaba sa mga palengke upang tulungan po ang ating Bureau of Permits, City Treasurer's Office sa pangungulekta, pag-encourage sa ating mga stallholders na samantalahin po ang pagkakataong ibigay ng ating lungsod ang tax amnesty upang kanilang bayaran ang mga arrears sa permits, sa rentals, at sa renewal. Ito po ay nagresulta sa karagdagang 494 stallholders na nagbayad ng permit and arrears sa rental. Bukod po dito, kami bumababa, hinihikayat ang mga may-ari administrator ng mga private markets and talipapa upang kumuha ng prangkisa o dili kaya ay mag-renew ito. At nagagalak po akong iulat sa inyo that just recently, ang Pabia Market nakapag-apply na po, nabigyan ng ordinansa at ngayon po ay magbabayad ng franchise fee. Mayroon pa po tayong hinihintay na mga tatlong in process na renewal ng franchise. Hopefully, by January, matapos na po yun. At ilan pa po sa mga activities ng aming tanggapan, bukod po sa araw-araw na paglilinis, pagpopos ng mga prices of basic commodities and Noche Buena package, ay amin pong sinisiguro na ang mga timbangan ay wasto, tama ang timbang para po sa proteksyon ng ating mga mamamili. Huwag pa po dito, kaya kamakailan lamang nagsagawa po ng orientation seminar para po sa mga newly approved stallholders na dumaan sa market resolution. At panahon ng July, kung inyo pong maalala, ang Quinta Market na lumubog sa baha ay amin pong natugunan sa loob lamang ng 24 hours
sa tulong na rin po sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Marami pong salamat. Ang Britain, sa pakikipagtulungan po at negosasyon sa Meralco, ang kanilang arrears sa Meralco bills, ngayon po ay binabayaran nila on a staggered basis. Hanggang pa rin po ang aming monthly kadiwa activities. At this point, nais ko pong hikayatin ang lahat ng mga mamimili, ang mga naririto ngayon. Natangkilikin po natin ang ating mga pamilihang bayan kung saan kayo po ay makasisiguro na malinis, ligtas kainin, at abot kaya ang presyo maging ng mga mabibili na mamimili. Sana po nakipagtulungan kayo sa amin at amin pong sinisiguro sa inyo sa abot ng aming makakaya na panatiling malinis, ligtas, maayos ang mga mamimili. At this point, to give us this weekly message, it is my honor and pride to introduce to you the man who inspired us all, the man who cherished and dignified the value of hard work and determination to rise from poverty, the dreamer and now an achiever. With his vision to make Manila great again, ladies and gentlemen, the Honorable Mayor Francisco Isko Moreno. Kinakabahan siya eh. Halata. Lakpakan niyo naman si Direktor. Malamang din na. Good morning! Good morning! Saya inyo. I'm really happy. Parang nanay, parang tatay sa loob ng tahanan. The same thing with our children. Yung ipinag-aalala mo kung may raraos mo ba ang iyong mga anak o yung pamilya. And that's why I'm always grateful to God despite of all the hardship. In the coming days, matatapos na ang 2025. Mukhang nakaraos naman tayo. Nakatawid tayo lahat. Salamat sa inyong lahat. At yung gusto ko lang bigyan ng extra pasalamat last Saturday, yung mga taga-CTO. Ano yung mga taga-CTO? City Treasurer's Office. Thank you very much sa inyo. You know, there is this long overdue for our co-workers the height of pandemic who did not receive their lawful and rightful pay, and it's been sleeping there for the past 3 years. I'm just happy that Paul gave me a letter last September, and next is the memorandum of agreement with DOH, and immediately I sign it, then it process it. At tawa ng Diyos, our City Treasurer's Office opted to voluntarily come on a Saturday just to give 844 individuals. Out of that 700 plus, hindi makapaniwala, pumunta yung iba dyan alas 7, alas 8 pa lang tapos na sila. Akala nila maghapon yung bigayan. Kaya palakpakan natin yung ating mga citizens. Yun po yung Heya. I'm really happy for them. At nataon din, pasalamat sa taxpayer and all other things. No? So, we move on. We're gonna face another year. New challenges for us. And hopefully, we continue to earn the trust and confidence of our people, especially the taxpayer and the business sector.
We will aim another level of target among each other, among respective offices and department. But for now, I just want you to finish whatever spending there. Kami naman, hindi kami titigil hanggat hindi nyo nakukuha yung bagay na dapat sa inyo kung paperworks lang. In fact, thanks to Secretary Sarkal and I went there Saturday and continue to sign things para ma-ATD na. Alam niyo yung ATD Auto deposit ba tawag doon? Debit. Yun. Basta we'll make sure as we have committed to you, we will do that through the help of our City Treasurer's Office and employees. So for the meantime, I think wala na tayong flag ceremony next Monday, 29. Tiklop na lamesa. O mag-ingat kayo. Huwag kayo magpapaputok Gusto ko, pag balik nyo sa 2026, buo ang mga daliri ninyo. Mahirap na. Papatukoy nyo na lang yung iba. Yung lata, paputukoy nyo. Kayo talaga. Ikaw, Ian, yung ngiti mo. Dispalinghado ka na kung ano ba naiisip mo. Ian. Ian Bando. If I see you smile, worth the pain, uyat, sakit ang katawan. But today I'm going to, we are going to make the people of Sampaloc happy. Because we made a commitment to them when I saw one of the health facility during the rainy season. Pinakamagandang emergency room sa buong Pilipinas na nakita ko noong July. May sariling post sa loob ng emergency room. May tabo dito sa tabi ng pasyente, may balde at planggana sa gilid ng nurse station and so on and so on. Sometimes adversity teaches us lesson. Sometimes adversity giving us opportunity to be better. During adversity, we can make use of it in our advantage. But today, as I committed 2 months ago, that we're going to build it, rebuild it, rehabilitate it, and make it better. Ibibigay natin ng before Christmas. And today it's gonna happen. I'm happy kung may taga-Sampaloc dito. Ito yung emergency na pumapasok ka pa lang, nabubuhay ka na. Anong araw, pagka pumapasok ka sa Sampaloc, padilim na buhay. Nagdidelirio ka na, lalong dumidilim. But I'm proud of those doctors and nurses, those frontliners. Despite of that kind of environment or working environment, they opted to deliver their best skills and experience giving healthcare. But today, that days are gone. And we will deliver today. So, mag-ingat kayo. I love you. Happy ba kayo? Yes! So lahat, masasagot natin si Judith? Ha? Lahat? Yung binalihan nyo sa kahera, mababayaran lahat. Wala na ATM. Natubos na. For whatever it is, I'm happy to be of service. Babalik after New Year. Mukhang may alam kayo, So, ingat kayo. Have a good day. Again, put a smile in the faces of our people who goes to City Hall. Yun lang. Magaan lang maging pakiramdam nila habang naglilingkod tayo sa kanila. Mag-ingat kayo. I love you! I love you! Good morning. Pagpalain nawa kayo ng buong Manila! God first. Thank you.